Kung naaalala mo ang dating ako, alam mo kung anong klaseng pag-uugali meron ako. Now, pirmahan mo ito't wala na tayong dapat pang pag-usapan. Nakangising wika ni Jonas kay Leticia. Patuloy sa pag-iyak si Leticia sa harapan niya pero kahit na konting awa, wala na siyang naramdaman para dito. Isa lang naman ang sigurado siya eh. Niloko siya nito at ayaw niya nang balikan pa kung ano man ang namagitan sa kanila noon. Binigyan niya ito ng chance pero hindi nito pinahalagahan ng lahat kaya naman hanggang dito na lang kung ano man ang namamagitan sa kanilang dalawa. Babalikan niya si Jasmira. Si Jasmira kung saan mas naramdaman niyang salitang pagmamahal. Si Jasmira na walang ibang ginawa kung hindi ang alagaan siya at iparamdam sa kanya kung gaano siya ka-special sa buhay nito. Jonas, paano ang bata? Ha? Paano anak natin? Umiiyak nitong tanong. Gusto pa ring humirit kaya naman muli siyang napangisi. Paano ko nakakasiguradong anak ko nga ang nasa sinapupunan mo, Leticia? Well, don't worry. Once na mapatunayan nating lahat na anak ko ang batang yan, baka magbabago pang kapalaran mo. Sa ngayon, bigyan mo ko ng kahit na konting kasiyahan lang. Pirmahan mo ang papel na yan at lumayas ka sa harapan ko. Seryosong sagot niya sabay abot niya dito ng ballpen. Gamit ang nanginginig na kamay ni Leticia, wala na siyang nagawa pa kung hindi ang tanggapin ng nasabing ballpen. Pipirma na lang sana siya pero sa huli, muli na namang nagbagong isip niya. Naisip niya lang nandito na siya sa pedestal, pwede niya namang i-give up si Brando eh. Sa pagitan ni Brando at Jonas, mas mahalaga pa rin sa kanya si Jonas. Kung sakaling si Brando kasi ang pipiliin niya, tsak na maghihirap siya. Wala nang pakialam sa kanyang mga magulang niya at ang mga kapatid niya. Katunayan nga, sinukuan na siya ng mga ito at hindi man lang dumalo sa kasal niya. Sa naisip ngayon ni Leticia, wala sa sariling nabitawan niya ang ballpen. Sunod-sunod siyang umiling at pinatalim ang kanyang mga mata na tumitig kay Jonas. Bahala ka na kay Brando, pero hindi ako pipirma. Wala akong pakialam sa lalaking yon. Ikaw ang mahal ko, Jonas. Lumuluha niyang bigkas. Napansin niyang pagkadismaya sa muka ni Jonas. Nginisihan siya nito bago muling nagsalita. Brando, narinig mo sinabi ni Leticia? Wag mo kong sisisihin kung hanggang dito na lang ang buhay mo. Siguro naman hindi ko kasalanan kung hihinto ka na sa pagbibilang ng edad mo, hindi ba? I'll give you a chance na maipagpatuloy ang buhay pero kusa ka ng sinukuan ng babaeng mahal mo. Nakangising sambit ni Jonas, kaagad namang napasigaw si Brando mula sa kabilang linya. Galit na galit ito. Putang ina ka, Leticia. Hayop ka. Dre, you know what to do. Tapos ng pag-uusap ni ito, ipadala mo sa akin ng mga larawang katunayan na ginawa mo, ang utos ko. At pagkatapos noon, kusa ko nang itatransfer sa account mong bayad sa serbisyong ibinigay mo sa akin. Muling wika ni Jonas sabay bukas nito ng kamera kung saan nakikita niya si Brando na nakatali patayo sa isang poste. Nakagapos to at halata ang takot sa muka. Leticia, say goodbye to your lover. Nakangising wika ni Jonas. Hindi siya nakaimik, hindi din siya makatingin ng diretso kay Brando. Naawa siya dito. Matagal din silang nagkaroon ng relasyon ni Brando. At masakit para sa kanyang mangyayari dito. Pero wala eh. Ngayon niya lang din naisip na mas hindi niya pala talaga kilala itong si Jonas. Hindi siya marunong magdasal pero parang gusto niya nang gawin ngayon na ipagdasal na sanang hindi totohanin ni Jonas ang sinabi nito. Na tinatakot lang siya nito. Pero nang marinig niya ang 3 putok ng baril mula sa kabilang linya. Doon niya napagtanto ang lahat na seryoso nga si Jonas sa lahat ng sinasabi nito. Hindi niya mapigilan ng mapaiyak, napahawak siya sa bibig niya at hindi niya din mapigilan pang maduwal kasabay ng boses nagsalita mula sa kabilang linya. Mission completed bro, pictures to follow. Kasual na wika ng lalaking inutusan ni Jonas. Hindi niya na mapigilan ng mapaiyak. Kung ganon, wala na si Brando. Patay na ito. Pinapatay ni Jonas. Good job. Now Leticia. Love, look at him. Patay na siya. Patay na ang lover mo. Narinig niyang bigkas ni Jonas. Halos isampal nito sa mukha niyang hawak nitong cellphone. Kung saan live niyang nakita si Brando na wala ng buhay. Tumutulang dugo nito sa ulo, kaya naman muli siyang napaduwal. Siguro dahil sa tindi ng emosyon na nararamdaman niya. Bigla na lang siyang nakaramdam ng panghihina, kasunod noon ay biglang pagdilim ng buong paligid at bago pa siya mawalan ng malay, ang nakakatakot na halakhak ni Jonas, ang huli niyang narinig. Muli siyang nakaramdam ng matinding kilabot. Ano ba ang kaya pang gawin ni Jonas? Anong klaseng pagkatao meron si Jonas na hindi niya pa alam? God, ang akala niya talaga, isa lamang ordinaryong lalaki si Jonas na mabilis paikutin.
Pero nagkamali siya. Naging secretary siya ni Jonas noon pero hindi niya ito nakitaan na gumawa ng ganito kabrutal na bagay. Na para bang wala lang dito ang buhay ng isang tao at ang bilis nitong pumatay. Hi, Your Highness, nakangiting bati ni Doc Gerald kay Jasmira. Isang linggong mabilis na lumipas pagkatapos ng 3 araw nilang bakasyon sa Baguio at mas lalong naging close silang dalawa ni Doc Gerald. Wala ang sarap kasi talagang kasama ni Doc kaya feeling niya unti-unti nang nahulog ang loob niya dito. Gerald, anong ginagawa mo dito? Akala ko ba may pupuntahan kang meeting ngayon? Nakangiting tanong niya dito. Well, meron nga, pero parang hindi ko kayang ako lang mag-isa Gusto kitang kasama. Nakangiting sagot nito. Hindi niya naman mapigilan ang matawa. Hindi na bago sa kanyang ganitong mga gawain. Sa tuwing may pinupuntahan itong meeting, imbis na sekretary nito ang isama, siyang palagi nitong kinukulit. Ayos lang naman sa kanya, lalo na't hindi naman tambak ang trabaho niya. Sa totoo lang, hindi siya busy. Easy lang din ang mga trabaho na ibinibigay sa kanya at minsan sa walang magawa dito sa loob ng opisina niya, wala na siyang ibang nagawa kundi ang magbasa ng libro. Pampalipas oras, nanghihingi siya ng dagdag na trabaho pero ayaw siyang bigyan. Utos daw ni Don Lawrence na huwag siyang pahirapan. Well, sa sobrang bait ni Don Lawrence sa kanya, feeling niya bigla siyang nagkaroon ng sariling lolo sa katauhan nito. Parang apo na rin kasi talaga ang turing nito sa kanya Well, sasamahan mo ba ako or sasamahan mo ko? Nakangiting tanong nito sa kanya. Hindi niya naman mapigilan na mapasimangot sabay tango. Pakicheck nga yung choices na binigay mo sa akin, Mr. Reyes. Kunwaring nakataas ang kilay na tanong niya dito. Natawa naman ito at ito na ang kumuha ng blazer niya at ipinatong yan sa kanyang likuran. Masyadong sexy ang suot mo. Baka ma-in love pa sa'yo. Ang katatagpuin natin kaya isuot mo yan. Wika nito. Wala na siyang nagawa pa kundi ang tumayo na din. Isinuot niya ng kanyang blazer na kanina lang ay hinubad niya dahil parang hindi kasi siya makakilos ng maayos Saka may sarili siyang kwartong opisina. Kaya pwede niyang tanggalin ang blazer niya sa tuwing nandito siya sa loob ng kanyang opisina. Outfit check niya sa tuwing pumapasok siya ng opisina ay naka-pencil dress with matching blazer siya palagi. Nahilig siya sa ganitong kasuotan simula nung nagtrabaho siya dito sa Lawrence Reyes International Inc. Lahat yata ng kulay ng ganitong kasuotan meron siya Paano ba naman kasi kahit itong si Doc Gerald, napansin marahil na ang pagkahilig niya sa ganitong outfit at ito na rin mismong kumontak sa isang kilalang fashion designer at pinagawan siya ng ganitong klaseng kasuotan na may iba't ibang kulay at design. Ang ending tuloy ngayon, ganito na lang palaging suot niya. Iba't ibang kulay na pencil dress with blazer o hindi kaya pencil skirt with blazer. Heist, di ba na talagang may lalaking supportive ka sa lahat ng bagay? Sa ugali. Sobrang layo talaga ng ugali ni Doc Gerald kay Jonas. Kaya naman hindi na siya nagtataka pa kung nakakatawa na siya nang galing sa puso ngayon. Okay, pero ilibre mo ako ng dinner mamaya ha? Gusto ko ng seafood splatter. Nakangiting sagot niya dito. Natawa naman ito at parang wala lang na hinawakan siya nito sa kamay, sabay dampot nito ng kanyang bag at hinila na siya palabas ng opisina. Sure, anything na gusto ng queen ko, ibibigay ko. Nakangiting sagot nito. Hindi niya naman mapigilan ng matawa. So, queen na naman ngayon? Sa susunod kaya, ano na naman kayong itatawag nito sa kanya? Kung hindi your highness? Queen, abat kakaiba talaga itong si Doc Gerald na magpakilig ni isang babaeng kagaya niya Isa pa, ang bilyonaryong doktor/businessman na si Gerald Reyes ay hindi nahihiyang magbitbit ng kanyang bag kahit na maraming mga empleyadong nakakakita dito. Ang sarap kasama ng taong ito. Walang katulad. Sana all, bagay sila hindi ba? Ang sweet talaga ni Sir Gerald kay Miss Jasmira Argiles. Dati hindi nagstay masyado yung si Sir Gerald dito sa office. Pero ngayon tingnan mo naman, palagi siyang nandito nang dahil kay Miss Jasmira. Narinig niyang wika ng isa sa mga empleyado. Oo nga napansin ng marami yan kaya feeling ko si Miss Jasmira ng forever ni Sir. Sana, kasalan ng kasunod nito at invited tayong lahat, hindi ba? Para naman sabay-sabay tayong kiligin. Wika naman ng isa pa. Sa mga narinig, hindi tuloy niya mapigilan na makaramdam ng kilig. Sana nga si Doc Gerald na ang forever niya. Napahinto siya sa paghakbang na maramdaman niya huminto si Gerald. Nagulat na lang siya na nakangiti itong biglang nagsalita. Yes, lahat ng empleyado, lahat kayo, invited sa kasal naming dalawa ni Miss Jasmira.
Nakangiting wika nito na labis niyang ikinagulat. Wala sa oras na napatili ang ilan sa mga empleyado na nakarinig sa sinabi nitong si Gerald ngayon lang. Samantalang hindi niya din alam kung tatawa ba siya or iiyak dahil sa kilig. Shit, ito siguro totoo talaga na walang matigas sa tinapay sa mainit na kape. Kusang maghihilom ang sugatang puso kapag ang taong kasama mo ay walang ibang ginawa kundi ang iparamdam sa'yo kung gaano ka kahalaga sa kanya. At yun ang nararamdaman niya ngayon kay Doc Gerald. Ang akala niya noon, hindi na siya makaka-move on pa sa hiwalayan nilang dalawa ni Jonas. Pero heto siya, muli namang nakaramdam ng kilig sa isang lalaking handa siyang tanggapin at mahalin kung sino siya at ano pa man ang nakaraan niya. Saktong pagkatapos nilang kumain ni Doc Gerald sa isang seafood restaurant, nakatanggap siya ng tawag mula kina Mireya at Devon. Iniimbitahan siya ni Mireya sa mismong mansion ng mga ito dahil birthday daw nila Eliana, Elijah at Nicholas at bukas ng selebrasyon. Ha? Bukas na kaagad? Ano ba yan? Bakit biglaan? Seryosong sagot niya. Anong biglaan? Ano ka ba, Jasmira? Nung last tayo nagkita, sinabi ko na sa'yong tungkol sa birthday ng mga bata. Tapos sasabihin mo sa akin ngayon na biglaan? Gaano ka ba kabisi para makalimutan mo mga ganitong bagay? Seryosong sagot sa kanya ni Mireya. Hindi niya tuloy mapigilan ang mapangiwi, lalo na't hindi niya talaga maalala. Wala siyang maalala na in-invite siya nito eh. Basta, whatever your reason, dapat dumating ka ha. Kayong dalawa na nga lang ni Devon ang kaklose ko eh. Muli nitong bigkas. Wala na siyang nagawa pa kung hindi ang pumayag na lang. May time pa namang bumili ng regalo kaya okay lang din naman. No problem. Oo na, sige na. Huwag ka nang magdaldal dyan. Darating ako. Alam mo namang hindi ko matitiis ang triplets eh. Nakangiting sagot niya. Right. And pwede mo palang isamang sweeter mo. Welcome siya dito sa bahay. Pahabol nitong wika. Hindi niya naman mapigilan ng matawa. Napatingin siya kay Gerald bago niya sinagot ang sinabi ng kaibigan niya si Mireya. Are you sure na okay lang na isama ko siya? Nakangiting tanong niya sa kaibigan. Oo naman, okay na okay. Saka gusto rin namin siyang makaliskisan ni Devon at makilala ng formal. Balita ko, doktor, / billionaire daw yan ha? Well, ngayon ko lang lubos na napatunayan na kapag may aalis, may darating higit pa sa taong inaasahan ng lahat. Nakangiti muli nitong bigkas. Hindi niya mapigilan ang muling matawa sa sinabi nito. Ewan ko sa'yo, Mireya. Sige na, see you tomorrow na lang. Maghahanap pa kami ng gift para sa triplets, sagot niya. Well, kahit na wala ng gift, ayos lang. Presensya mo pa lang sapat na para maging masaya ako. Sagot din naman ito. Muli siyang natawa at bigla din siyang napaisip. Paano niya nagawang tikisin ang mga kaibigan niya? Sa loob ng 3 taon, gayong kay babait ng mga to. Well, iba kasi talagang naging epekto sa kanya ni Jonas noon eh. Naging bulag at bingi siya at nagpakabaliw siya sa lalaking yon. Pero ngayon, iba ng ihip ng hangin. Hindi na siya papayag pang muli siyang masaktan ulit. Gusto niya nang baguhin ang kapalaran niya at ayaw niya nang mangyari ulit sa kanya ang pagkakamali na yon. Pagkatapos nilang mag-usap ni Mireya, si Gerald naman ang hinarap niya. Sinabi niya dito na invited sila sa birthday party ng anak na kaibigan niyang si Mireya. Are you sure na gusto mo akong isama? Nakangiting tanong ni Gerald sa kanya. Nangingislap ang mga mata nito sa tuwa dahil hindi marahil nito inaasahan na yayain siya nito. Yes, huwag kang mag-alala. Gusto ko lang makilala ng mga friends ko, kaya ganun. Nakangiting sagot niya dito. Well, sino ba naman ako para tumanggi sa paanyaya na yan? Okay, sasama ako. Sagot nito kaya naman kaagad na rin sila nagkayayaan na dumaan na muna sa mall para bumili ng pangregalo sa triplets. Kahit papano, naging masayang buong oras na kasama niya si Gerald. Wala silang idea kung ano ba talagang ireregalo nila sa triplets. Feeling kasi nilang dalawa ni Gerald kung material na bagay. Meron ng mga bata eh. Bigyan ko na lang kaya ng tseke para sila nang bahalang bumili ng gusto nila? Nakangiting tanong pa nga nito sa kanya. Kanina pa sila paikot-ikot dito sa mall at ilang oras na lang magsasara na to. Hindi nila tatanggapin yun. Ay, ang hirap talagang maghanap ng pwedeng iregalo sa mga batang yun. Sagot niya rin kaagad. Hanggang sa napahinto sila sa isang shop kung saan nakikita niyang mga nakadisplay ng mga luxury items. Check na lang, Your Highness, at pasok na tayo dyan sa loob dahil naisip ko na wala ka palang maisusuot bukas sa party na yun.
Nakangiting wika nito sa bahila sa kanya papasok sa nasabing shop. Ayaw niya sanang pumasok sa loob dahil aware siya na mahal talagang mga items dahil mga luxury brand nga pero nang nagturo si Gerald, wala na siyang nagawa pa kundi magpatianod na lang. Isang casual dress lang ang kailangan ko, Gerald, dahil isang party lang naman ang dadaluhan natin. Angal niya pa nga dito. Paano ba naman kasi feeling niya a-attend siya sa awards night sa maraming mga gown na may iba't ibang disenyo na nasa harapan niya. Pati bag at sandals gusto din siya nitong bilhan. Ayaw niya sana dahil hindi naman siya materialistic na tao pero nang inabot na ni Gerald ang sarili nitong bank card sa sales representative na nag-a-assist sa kanila. Doon na siya umangal dahil sayang ang pera. Saka ang dami na talaga kasing naibigay sa kanya ni Gerald eh. Nahihiya na siya dito. Regarding sa bag na yan, huwag ka na umangal. Your Highness, dahil ako naman na magbibit-bit niyan eh. Nakangiti pa nga nitong wika sa kanya. Ang bag na tinutukoy nito ay isang Kelly bag na nagkakahalaga ng milyon. Kailit ng bag pero talo pa nga ang ginto sa presyo. Hays, ano ikaw? Hindi ko gustong ikaw ang magbitbit tuwing magkasama tayo pero mapilit ka eh. Nakangiting sagot niya. Nasa bag na naman ang topic nilang dalawa ngayon. Talaga naman kasi kapag magkasama silang dalawa ni Gerald, ito palagi ang tagabitbit ng bag niya. Hindi bagay sa gwapo nitong appearance pero sadyang mapilit eh. See you tomorrow, Your Highness. Nakangiting wika sa kanya ni Doc Gerald. Inihatid siya nito sa mismong loob ng unit niya dahil hindi niya kayang bitbitin ng mga gamit na binili nito sa kanya. Wala silang nabiling regalo para sa triplets at gusto yatang panindigan ni Gerald na cheque na lang daw ang iaabot nito sa mga bata bukas. Ang sosyal hindi ba? Iba na talagang mayaman. Sa bagay, hindi talaga issue kay Gerald ang pera, lalo na't nag-iisa lang din naman itong tagapagmana ni Don Lawrence. Nakahiga si Gerald sa pera at lahat kaya nitong bilhin. See you tomorrow. 9 daw ng umagang start ng party, kaya wag kang malate ha. Nakangiting wika niya pa dito. Napangiti naman ito na may nanunod yun ng mga tingin na tumititig sa kanya. Sino ba sa ating dalawang palaging late? By the way, anong oras pala kita susunduin bukas? Nakangiting tanong nito. Saglit siyang nag-isip bago sumagot. 8 o'clock in the morning po, Doc. Nakangiting sagot niya. Okay, your wish is my command, Your Highness. Sagot nito at hindi na siya nakapalagpa nang basta na lang siya nitong halikan sa pisngi. Para tuloy siyang ipinakos sa kanyang kinatatayuan at hindi na nakagalaw pa hanggang sa tuluyan na nakaalis si Doc Gerald. Gosh, talagang may pakis. Ano yon? Nakaw na halik ba yon? Pero bakit ganon? Bakit parang kinikilig ako? Mahina niyang bulong sa kanyang sarili. Hindi niya mapigilan ng mapailing. Kinurot-kurot pa niya ang pisngi niya para bumalik sa dating wisyo. Wala eh. Feeling niya talaga, nahuhulog na siya kay Gerald. Ang sweet naman kasi talaga ng lalaking yun eh. Walang ibang ginawa ko, hindi ang ituring siyang parang isang prinsesa. Hi, Jasmira. Gising. Ano ka ba? Kung tutunganga ka lang dyan, tanghali ka na namang magigising yan. Ang dami mo pang liligpitin no? Bulong niya sa kanyang sarili. Isa-isa niyang tinitigan ng 8 paper bag na nasa harapan niya. Nasa loob noon ng mga gamit na pinamili sa kanya ni Gerald kanina. Hays, hindi niya tuloy malaman kung anong isusot niya bukas. 3 outfit ang binili sa kanya ni Gerald. May bags pa, so feeling niya nabuhay na siya ngayon sa mga luxury items. Ang mga bagay na akala niya hindi niya mararanasang magmamay-aris ay kusa nang ibinigay sa kanya ng lalaking walang ibang ginawa kung hindi ang iparamdam sa kanya kung gaano siya ka-special. Nasa ganun siyang pagmumuni-muni nang marinig niyang sunod-sunod na pagtunog ng doorbell. Sa pag-akalang bumalik si Doc Gerald, mabilis siyang naglakad patungo sa pintuan ng unit at walang pag-alinlangan na binuksan ng pintuan habang may ngiting nakaguhit sa labi niya. Well, bakit ka bumalik? Hindi niya na naituloy pa ang sasabihin niya dahil sa pagbukas niya ng pintuan, ang seryosong mukha ni Jonas ang bumungad sa harapan niya. Sa gulat niya, muli niya sanang isasara ang pintuan ng unit pero naging maagap itong hawakan ng nasabing pinto. Jasmira, can I talk to you? Seryosong tanong nito sa kanya. Hindi niya mapigilan na mapatitig kay Jonas. Kitang-kita niya kasi sa mukha nito ang pagod at naamoy niya rin ang hininga nito na nakainom to ng alak. Ano kailangan mo? Malamig ang boses na wika niya dito. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na ngayon. Gabi na't gusto ko na magpahinga.
Seryosong dugtong niya. Jasmira, I am sorry. Alam kong sinaktan kita pero pwede ba? Pwede bang bumalik ka na sa akin? Seryosong sambit nito. Mapakla naman siyang tumawa. Anong akala ng Jonas na to? Na ganun lang kasimple ang lahat-lahat? Pagkatapos siya nitong itapon at itaboy na para bang isang basahan, may gana itong humarap sa kanya ngayon para makiusap na muli silang magkabalikan. Napaka-unfair naman yata nito. Jonas, I think lasing ka lang. Baka nga hindi mo alam ang sinasabi mo ngayon eh. Huwag mong kalimutan na hindi ako ang ideal woman para sa'yo. Seryosong wika niya. Natigilan naman ito at mga hawakan sana siya sa kamay, pero mabilis niyang naitabig ang kamay nito. Get lost. Tapos na tayo. Huwag mo nang sayangin pang oras mo. Dahil hindi na tayo babalik pa sa dati, Jonas. Seryoso niyang muling wika. Napansin niyang pait na kaagad na gumuhit sa mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Jasmira, mahal mo pa ako, hindi ba? Huwag mo sabihin na, hindi dahil hindi ako maniniwala. Galit ka lang sa akin kaya mo ko tinataboy. Pero pasasan ba't mapapatawad mo rin ako? Alam kong mapapatawad mo ko, Jasmira. Seryosong wika nito.